Doppelganger sa ikaapat na palapag. Ang kwento ng kababalaghan ay mula sa ating letter sender na si Erica. Magandang araw, Miss Kilabot. Nais ko lamang kong ibahagi ang isa sa hindi ko malilimutang makapanindig balahibong pangyayari na naganap sa akin. Hindi lamang ako ang nakasaksi, kundi pati mga classmates ko na kasama ko sa mga oras na yon. Nangyari ito noong February 2024, Miyerkules. Ako po ay isang estudyanteng junior high school grade 10 sa isa sa mga kilalang paaralan dito sa Noveleta, Cavite. Isang tipikal na araw para sa amin mga estudyante. Umaga kami nun. Ang aming oras ay mula 6 AM hanggang 12 PM, morning shift kami. Matapos ang tatlong sunod-sunod na session ng klase, sa wakas ay break time na namin ng 9 AM hanggang 9:30 AM. Ang aming silid-aralan ay nasa room 308 at kailangan pa naming bumaba sa unang palapag at pumunta sa covered court para makabili ng aming pagkain. Kasama ko ang mga kaibigan ko na magre-recess. Mahaba ang pila sa baba, pero buti na lang ka-close namin yung tindera kaya nakasingit kami sa pila. Lagi kaming dumidiretso sa ikaapat na palapag, room 401 para doon kumain. Bakante naman kasi ang mga silid sa ikaapat na palapag dahil pinagbabawalan ang mga bata na umakyat doon. Hindi ginagamit ang mga silid doon. Nasa room 401 kami, kasama ko mga kaibigan ko na kumakain. Matapos naming kumain, iniligpit namin ang mga kalat at nagdesisyon na tumambay muna sa koridor. Nang hindi kalayuan, nakita namin sa ikaapat na palapag ang aming advisor na naglalakad mula sa room 408 papunta sa aming lugar. Alam naming pagagalitin kami noon dahil lagi kaming sinasabihan na bawal umakyat sa ikaapat na palapag. Patungo si Sir sa aming lugar, nagpanik ang mga classmates ko, at mabilisan nilang kinuha ang kanilang mga gamit sa room 401 at bumaba ng hagdan patungo sa ikatlong palapag. Dahil sa biglaan, hindi agad ako nakareact noon. Tinitigan ko pa si Sir habang patungo sa room 401. Ang suot niya ay gray na teacher's uniform, naka-slacks at black shoes. Pero may isang bagay na agaw pansin sa kanya. Yun ay yung scarf na pang Boy Scout na may pagka-violet na nakasuot sa kanyang leeg. Hindi ako nagkakamali na si Sir talaga yung nakikita ko na papunta sa aming lugar. Nagmamadali na rin akong bumaba at hinabol ang akin ng mga classmates. Bago kami makapunta sa room 308 na aming room, madadatnan muna namin ang faculty ng grade 10, ang faculty ni Sir na aming advisor. Sumilip kami sa room 304, at nabigla kami na si Sir ay nandoon, busy at nagla-laptop. Tinanong agad namin siya kung bakit siya nasa ikatlong palapag, akala namin ay nasa ikaapat na palapag siya. Sagot niya sa amin, hindi pa daw siya umalis sa kinauupuan niya at busy siya sa mga paperworks na kailangan na i-submit sa araw na yon. Nagulat kami at nagtayuan ang aming mga balahibo. Sino yung taong nakita namin sa ikaapat na palapag? Nakahawig ni Sir, mismong pormahan ng lakad, itsura niya, buhok, mukha pati kasuotan ay magkatulad. Nagkaiba lamang sa suot na scarf sa leeg. Dahil wala namang scarf na violet si Sir. At wala daw talaga siyang violet na scarf na pang Boy Scout. Nagulat si Sir sa revelasyon namin. Lalo ako, kasi nakipagtitigan pa ako kay Sir sa ikaapat na palapag, yun pala ay hindi siya yun. Kinilabutan din ang mga co-teachers ng aming advisor kasi sila mismo ang saksi na si Sir ay hindi pa umalis ng pwesto niya. Kahit break time ay hindi na ginagawa dahil sa sobrang busy niya. Madaming kwentong kababalaghan sa paaralan namin at hindi naman ako naniniwala dahil baka sabi-sabi lamang. Pero this time, totoo siyang nangyari sa akin, sa amin ng mga classmates ko. Simula noong araw na nangyari yon sa amin, hindi na kami umakyat pa sa ikaapat na palapag. May mga tunog kami na naririnig sa sahig ng ikaapat na palapag. Tunog na parang nagtatakbuhan at lumalakad ng madiin. Tunog na hinihila ang mga upuan sa itaas, tunog ng pagkalabog ng pintuan ng room 408 at tunog ng upuan na natomba. Hindi kami naglakas loob na silipin yon.
Dahil bihin na rin ng aming advisor na huwag nang umakyat pa sa ika-4 na palapag at baka makita pa namin ang doppelganger ng ika-4 na palapag. Ang kwento ng kababalaghan ay mula sa ating letter sender na si Erica.